Ako po si Red Viaga, isang negosyante sa ikalawang distrito ng Antipolo, pamilyado at kasalukuyan po kaysa sa mga lumalaban kasama ng ating mahal na Pangulo PRRD at ang ating Vice President Sara Duterte doon sa aming lugar sa lungsod ng Antipolo. Ilalaban po natin ang lalong-lalo na yung issue sa katiwalian na nangyayari ngayon. Si Red Viaga po ay walang bahid. Tayo po ay walang anumang anumalyang kinasangkutan. Malinis po ang pagkatao ni Red Viaga. At mapapatunayan natin yan na tayo ay handa na maglingkod sa ikalawang distrito ng Antipolo sa Kongreso. Pero ako lang yung election lawyer niya. Yun. Kami ni Atty. Torion. Ako po si Red Viaga, isang negosyante sa ikalawang distrito ng Antipolo, pamilyado at kasalukuyan po kaysa sa mga lumalaban kasama ng ating mahal na Pangulo PRRD at ang ating Vice President Sara Duterte doon sa aming lugar sa lungsod ng Antipolo. Mayroon po kaming special election ngayong March 14 sa 2nd District ng Antipolo kung saan namayapa si Congressman Romeo Ako. Ilalaban po natin ang lalong-lalo na yung issue sa katiwalian na nangyayari ngayon. So dito po natin, kaya po ako ay nagdesisyon sa po ng aking mga supporter na tumakbo bilang congressman sa ikalawang district ng Antipolo upang ipakita po natin sa mamamayan na may pag-asa po sa aming lugar, especially sa aming lugar sa 2nd District ng Antipolo. At naniniwala po ako na kasama ang mga mamamayan ng ikalawang distrito ng Antipolo ay tutuldukan na natin ang katiwalian na nangyari doon sa aming lungsod. Kung posible na makakalaban nyo dito? Ang ating po mga kalaban doon sa ikalawang distrito ng Antipolo ay wala pong iba kundi yung anak po ng dating Congressman Romeo Ako. Sir, kumusta po yung distrito niyo po? Wala po bang napabalitang mga flood control projects doon na ano po? Isa nga po yun sa mga umalingaw-ngaw noong nakaraan na kung saan ay meron daw na issue ng flood control sa aming distrito, sa ikalawang distrito ng Antipolo. Yes. anong partido po kayo, sir, at may political PDP laban po. Sir, matunog po ninyo nakalaban si ito nga yung anak. Actually, naman ito sa social media talagang trending. Bakit po ikaw ang kailangan piliin at hindi po 'yon? Una-una si Red Viaga po ay walang bahid. Tayo po ay walang anumang anumalyang kinasangkutan. Malinis po ang pagkatao ni Red Viaga. At mapapatunayan natin yan na tayo ay handa na maglingkod sa ikalawang distrito ng Antipolo sa Kongreso. Pero sigurado na po kung na matutuloy po yung election niyo po kasi parang meron special election niyo po para kasi may nabasa po ko regarding po kay Comelec George Erwin Garcia na parang kulang ang pondo. Yun nga po ang mga bali-balita pero sinigurado naman po ng aming Comelec officers sa lungsod ng Antipolo na tuloy po ang special election sa March 14, 2026. Sir, nabanggit niyo po kanina, sir, na tawag dito, meron po kayo naririnig na anomalya about sa flood control sa distrito nyo. Pag nanalo po ba kayo, may action po ba kayong gaganapin na investigasyon dyan sa distrito nyo para mapatunayan kung ano mong anomalyang flood control dyan? Isa po yun sa atin dapat gawin dahil ang buwis ng bayan dapat alam ng mga mamamayan at hindi yan dapat itinatago. Hindi ko po sinasabing yan ang nangyari, but it is a possibility na nag-file sila ng mahina na impeachment complaint para po ma-protect for another year against impeachment ang ating Pangulo. Hindi po yan pagtira sa Pangulo. Ito po ay pag-assess ng ating konstitusyon at ng proseso na siguro pag dumating na tayo sa punto na pwede na nating i-amend o i-revise ang ating konstitusyon, dapat lagyan na natin ng konting detalye pa yung impeachment process. Nang sa gayon ay hindi na siya maging open to bad or biased interpretation. Yun. Attorney, kung yung naunang impeachment complaint laban kay BP ay na-declare na unconstitutional,
ito kayang pagkakataon na ito ngayong pinail nila, malaki ba ang posibilidad na umakyat ito sa Senado? Yung una kasing complaint, yung last year, ano, was declared unconstitutional because of procedure. No, not because of substance. So, yung bago ngayon na against VP Sara, baka natuto na sila. Kaya sa totoo lang, procedurally only, mas may pag-asang lumipad ditong impeachment complaint na to. Pero in terms of substance, ako po ay naniniwala na unless they invent or make up crimes against the Vice President, hindi talaga pwedeng lumipad yan unless our politicians have gotten so corrupt na talagang mag-iimbento na sila ng krimen laban kay VP Sara. No? So, palagay ko naman, naniniwala ako na it is to the interest of our leaders pa rin and our lawmakers na wala ng impeachment na mag-process. Pagpapantayin na lang nila yan. Sana wala na yung kay BBM, sana wala na rin yung kay Sara. Tapos sa 2028 na lang sila magtuos ulit. So ano yung final decision ng Supreme Court, sir? Pagkatapos nag-file pa rin sila, Wala po tayong magagawa doon kasi yung last year nga, as I said earlier, yung last year na final nila was declared unconstitutional because of the process, procedurally, hindi substantive, no? Kasi yung ginawa nila doon sa dati, in a nutshell, no, ang nangyari talaga doon, nag-file sila, no, na-refer sa Committee on Justice, tapos inupuan nila, hindi nila sinunod yung constitutional requirement na meron kasi doon 3 days, 10 days, 60 days na rule. Basahin nyo na lang po sa konstitusyon, no, sa accountability of public officers. Merong 3 days, 10 days, 60 days na rule doon, hindi po sinunod ng Kongreso nung nasa committee na. So, napanis, deemed na na-file na. Now, nung dumating yung 2nd, 3rd, and 4th, ang gusto nila i-consolidate yung 2, 3, and 4 dun sa nauna. Eh, ang bagong gatas po, kahit ihalo mo yan sa panis na gatas, panis lahat. Yun po yung desisyon. So, procedural ang desisyon ng Supreme Court. so ibig sabihin, attorney, yung bagong ipinail nila hindi kasama doon sa Hindi kasama final doon. na decision ng Yung bagong Supreme final Court. nila, tapos na yung 1-year ban, February 6, ano? So, eto, procedurally, baka itama na nila yung procedure nila. So, baka natuto na sila. Pero tulad nga ng sinasabi ko, procedurally, pwedeng maging tama na sila. Pero sa substance, naniniwala po ako na wala silang mahahanap na substance dun sa mga pinafile laban kay VP Sara. Kasi po talagang wala naman pong kahit anong evidence of culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, other high crimes, di ba? Bribery, graft, wala naman. Yung naman, yung impeachment na ipinail kay PBBM, so hindi man lang nag-iinit sa Congress. Hindi man lang nag-init. Yun nga yung sinasabi ko kanina na kailangan talaga nating bisitahin ulit ang konstitusyon natin. Dahil yung 1-year ban na abuso, ginagawa nila, naglalabas sila, baka lang ha, naglalabas sila ng preemptive na mga complaint. Meaning, magpa-file sila, pero mahina. Naintindihan nyo, no? Opo, Pag opo. nag-file sila, tapos mahina, tapos ma-dismiss, o di Magugulo. 1 year nang hindi ulit pwede mag-file laban sa Pangulo. So, nagiging proteksyon yung 1-year ban nung ini-impeach na opisyal. So, hindi po maganda. Yan yung meron po ba diversionary yung top opinion 10? dun sa bagong panukalang batas ni Sandro Marcos na no work, no pay para sa mga manbabatas daw po? Eh kasi ang para sa akin, yung no work, no pay is actually a labor code concept naman. Sa makatuwid, tama naman yan yung concept. Pero tulad nga ng sinabi ng maraming vloggers, kung gagamitin na rin natin ang labor code, no work, no pay, ilagay na rin natin yung mandatory drug testing. Tama. No negative result,
no pay, no work dapat. Kasi ginagamit natin labor code concepts eh. Yung no work, no pay is a labor code concept. Eh pati naman yung drug. Kayo ba, nagtrabaho na kayo? Na, Yes. Mayroon bang mandatory? Mayroon Drug po. testing. Drug test. Dapat, latin niya na. Baka every 6 months eh. Oo, Attorney, isa rin po sa nakikita ng mga taga-suporta natin na ginagamit daw yung no work no pay na bagong batas o na panukalan sa Sandro Marcos para daw po palitawin dito si Senator Bato. Oo. Oh, ang sa akin kasi, haka-haka lang din yun. Sa totoo ba naniniwala kayo na dahil lang sa sweldo, kung totoong umiiwas si Bato, kung totoo, which is not true, no? Pero kung totoong sumiiwas siya, palagay nyo ba sa liit ng sweldo sa Senado, lilitaw siya dahil lang dun sa 200,000 mahigit na sweldo? Maliit naman yan para sa mga senador. Di ba? Eh, kumbaga, real talk lang tayo. Kung totoong magtatago ka, maaakit ka ba ng 200,000? Hindi naman. May Diba? matinding reason. Oo, si Bato ay hindi po nagtatago. Si Bato ay ipinaglalaban ang kasarinlan ng Pilipinas at ayaw niyang yumuko sa dayuhan. Hindi po pagtatago yun. In fact, pagtataguyod. Iba ang pagtatago sa pagtataguyod. Attorney, what is your reaction doon po sa Senate Blue Ribbon Committee recommendation na kasuhan ng plunder sila Senator Jinggoy, sila Villanueva, at saka si Sir Cheese? Do you think, Attorney, it has something to do with the impeachment of the Vice President? Para pilayan, supposedly yung mag-vote, no? Impeach kay VP Sara doon sa Senate. Bakit kasi hindi na lang sila gumawa ng malawakang investigasyon sa lahat ng pera ng lahat ng senador? Bakit hindi nila gawin na kalkalin na lang ang lahat ng pera ng lahat ng senador at hanapan ng pinanggalingan para makita talaga nila na hindi pinag-iinitan yung mga tatlo lamang na hindi gumalaw dun supposedly sa impeachment ni VP Sara last year. Di ba? Kasi hindi ko sinasabi na tama yung sinabi ninyo na politika lang yung kay Cheese, kay Joel, pero kay Jinggoy. Pero tama si Miriam Defensor Santiago noong araw na sabi niya, Lord, bigyan niyo lang ako ng isa pang buhay para isa-isa kong imbestigahin ang salin ng mga ito. Bakit ba hindi na lang ganun ang gawin nila? Para hindi sila ma-accuse na ng iipit lang sila ng kanilang political rivals.